Kaibigan, mataas na demand sa kuryente ang tinuturong dahilan ng nararanasang rotational brownout sa Visayas. Ayon sa Department of Energy, mas tumataas daw ang konsumo sa kuryente dahil sa matinding init. Sinabayan pa yan ng pagpalya o pansamantalang paghinto ng operasyon ng ilang power plants. Patuloy ang pagpag-ugnay ng DOE sa National Grid Corporation of the Philippines at Energy Regulatory Commission para tugunan ng problema. Samantala, inilusan ng DOE kahapon ang oras natin sa efficiency campaign. Lahat ito hikayatin ng publiko na patay ng isang oras ang appliances na hindi masyadong kailangan para makatipid sa kuryente. Sasagawa yan alas 8 hanggang alas 9 ng gabi tuwing Sabado. Ayon sa DOE, nakikiisa ang ilang mall at pasilidad sa pagbabawas sa paggamit ng kuryente. Nanindigan ng Philippine National Police sa pagiging totoo ng mga hawak nilang ebidensya sa nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Tugon ito ng PNP sa alegasyon ni Suspended Acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca na splice ang CCTV footage na inilabas sa mga otoridad. Sabi ni PNP Public Information Office Chief Brigadier General Randolph Tuanyo, naisumita na nila ang mga ito sa Department of Justice. Batay sa mga isinapublikong kuha ng CCTV, unang nagpaputok ng warning shot si Aplasca at gumanti ng putok ang isang NBI agent. Nasundan nito ng sunod-sunod ng putok ng baril. May na-recover na mayigit 40 basyo ng bala roon at karamihan daw ay galing sa pwesto ng OSAA. Sa CCTV naman sa gusali ng GSIS, malinaw raw na hindi naka-tactical gear o formang pambakbaka ng mga taga-NBI. Ay Getwanyo, dadaan naman ang mga ebidensya sa forensic examination para ma-validate ang mga ito. What they did, they spliced the videos, and they just selected the videos that will support their narrative, and I think it's not correct. What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying? Yung sabi nila walang attack. Matibay po ang paninindigan ng Philippine National Police kaugnay ng mga ebidensya na isinumite sa DOJ na ito po ay nakaangkla sa facts, evidence at due process. Nilinaw ng ilang minority senators na kinamusta nila ang mga kapwa-senador na naiwan sa Senado nung araw na may nangyaring pamamaril May 13. Si Senador Win Gatchalian nilapitan si Senadora Pia Cayetano sa plenaryo ng Senado noong Miyerkules. Kasunod naging pahayag ni Senador Cayetano na walang nangumusta sa kanila noon. Sinabi rin ni Senador Erwin Tulfo sa aming panayam kahapon na nag-message sa kanilang group chat ang ilang minority senators mag-aalas 10 ng gabi noong May 13. Sabi naman ni Senador Tulfo, baka hindi lang ito napansin ng senadora. Ayon naman kay Senador Ping Lacson, paano mo kukumustahin ang anyay mga masayang nagkakainan at nag-livestream pa? At pagkatapos ay pinagbintangan ng Senate minority na may alam sa pamamaril. Pinalagan din ni Senadora Risa Ontiveros ang alegasyon na alam umano ng minority senators ang mangyayaring putukan kaya maaga silang umuwi. Giit ni Ontiveros, dapat imbestigahan ang totoong nangyari. Lumabas nga yung napaka-unfair at saka unsubstantiated na malisyosong insinuation laban sa aming mga minority senators. Kung kaya't ngayon, nangangailangan pa talaga ng isang masusing investigasyon. Tutol ang ilang minority senators sa pag-amyenda ng Senate rules para payagan ng mga senador na makadalo sa impeachment trial at bumoto sa pamamagitan ng video conference. Naghahanda naman ang mga House Prosecution Panel para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte na posibleng simulan sa July 6. May unang balita, si Sandra Aguinaldo. Todo na ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa paparating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagkaroon daw sila ng mock trial bilang pagsasanay para sa tunay na paglilitis. It is important that we are doing also the mock trial to give us a feel of how it is to do the direct examination and the cross-examination. Actually, kami-kami lang yan.
the 11 prosecutors with some private lawyers. So it's just us asking each other about possible questions which can be raised. 4 ang articles of impeachment, ang mali umanong paggamit ng confidential funds, pagbabanta sa Pangulo, bribery, at hindi maipaliwanag na yaman. Basta, ang importante, ang gusto namin, yung first salvo, establish agad. I think we will just do it on a per article basis, no? So we will start with threats and then unexplained wealth, confidential funds misuse, and then bribery. On whichever ground, we have high confidence naman po that talaga makukumbinsi po natin yung po mga senator judges to convict the Vice President. Posibleng sa Hulyo isasagawa ang mismong trial ayon kay Senador Erwin Tulfo. Sa June 1 kasi inaasahang magtatapos ang 10 araw na ibinigay sa Vice Presidente para tumugon matapos siyang padalhan ng summons at kopya ng articles of impeachment. Kasunod nito, may 5 araw naman para tumugon ang prosecution team. Tsaka isasagawa ang pre-trial. After 10 days, nung mag-comply si VP Sara, 10 calendar days, hindi 10 working days. Pagkatapos sasagot yung prosecution na 5 calendar days. After that, yun na yung mga pre-trial, yung mga marking of pieces of evidence. So, we're looking at around talaga ng mga July 6. Tutol naman ang ilang senador ng minorya sa panukalang amyandahan ng Senate Rules para payagan ang mga senador na makadalo ng mga sesyon at makaboto sa pamamagitan ng video conference. Kami po sa minorya, hindi po sasang-ayon po dyan. Opo. Kailangan po physically present. Dati po pwede, pandemic. Kaya po na okay. medyo yung rules po pinayagan dahil nga po bawal pumasok, may Opo. mga lockdown. Ngayon po, everything is okay naman po. Kailangan po siguro ng presence sa Senado. Malino yung rules sa Senado. Pinapayagan lamang po ang pagboto via online participation sa mga force majeure at national emergency situations. Okay. Wala pong ganyang national emergency o obtain ngayon. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News. Mas pinaigting pa ang pagmomonitor kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Detention Center sa The Hague, Netherlands. Ayon sa ICC Registry, payo ito ng medical officer ng detention center dahil isang fall risk o malaki ang panganib na matumba si Duterte dahil siya ay 81 years old at may mga karamdaman pa. Dati na raw nawalan ng balanse ang dating Pangulo na agad nilang tinulungan at sinuri ang kalagayan. Inayos din daw ang mga gamit sa loob ng kanyang selda para makagalaw ng mas maayos si Duterte. Wala raw naitalang kaparehong insidente sa nakalipas na 30 araw. Inatasan ng Office of the Ombudsman si Senator Chis Escudero na sagutin ang mga alegasyon sa kanya kaugnay sa flood control scandal. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, nagsasagawa sila ng preliminary investigation at tinintay nila ang counter affidavit ni Escudero. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Escudero. Kabilang ang dating Senate President sa mga nakatanggap umano ng kickback mula sa flood control projects ayon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Dati na itong itinanggi ni Escudero.